Nagulat na lang kami bigla dahil meron palang drive-thru dito dahil kinuha ang mga order namin yung mga lisensya pala namin. Sino ba namang hindi magugulat na napakabilis na makatakbo nila, sabay harang ang mga motor nila sa mga motor namin, sabay lapit sa amin at kinukuha ang mga lisensya namin. Nang kinukuha ng lisensya namin ay tinanong ko kung anong violation namin. Ang sabi ni sir ay wag na raw kami makipagtalo at pare-pareho na naman daw kaming mga Pilipino ay makiusap na lang kami ng maayos. Dahil sa hindi ko naman talaga ugaling makipagtalo at lalong mataas ang uri ng pagkakilala at paggalang ko sa mga naka-uniforme, kaya't ibinigay ko na ito ng maayos yung lisensya ko sa kanila. Sa mga oras na ito ay meron akong booking at ang pick up ay dito lang din sa likod ng Mega Mall. Bakit okay yan? At dahil sa sinabi ni sir na makiusap na lang daw kami, kaya nakiusap ako sa mga pagkakataong yon. Sa pagbalik niya ay sinabi niya pa na sa kanya ay okay na raw, kaya doon na lang daw kami lumapit o makiusap sa nagtitiket. Ang nakakalungkot pa ay ito si Paps ay nag-drop off lang daw siya dito at di raw siya agad nakalabas dahil merong bus agad na humarang sa kanya. Awareness na lang din sa lahat ng mga bikers, sa mga riders na tulad ko ay bihira lang magawi sa lugar na ito. Bawal palang maghintay lalo nang tumambay sa lugar na ito. Pero hindi naman talaga ako tumambay sa lugar na ito dahil nagataon lang na meron akong dinrap dito, pero palibhas ay maghapon ng init at tirik na araw, kaya sa inaakala mo makapagpahinga kahit ilang segundo ay mauhulit matitikitan ka pa. Pero gayon pa man, kung nagkamali man tayo ay harapin na lang natin ito at ayusin sa maayos na paraan. Nung ipinaliwanag sa amin na bawal talaga tumambay dito, alam naman namin kung may pagkakamali man kami ay tanggap namin yon. Nga lang, nakakagulat lang talaga dahil nung unang pagdating nila, alam mo yung pakiramdam na ang senaryo ay kriminal ang inuhuli, dahil pagdating nila agad biglang pinangaharang ang mga motor nila sa mga motor namin at sabay lapit sa amin. Gulat talaga kami sa nangyari, pero wala talaga kaming magawa dahil tulad ko ay hindi ko naman kabisado ang lugar na ito na bawal pala ang magpahinga dito. Ang nakakalungkot lang ay ticket agad, abutin mo, niwalawan lang warning na paalisin ka, kundi ticket agad. Maya ay binalik na rin yung lisensya ko. Gayon din, pinapirma na rin ako ng kontrata. Biglang katasan tong araw ko. Di kasama sa Badulinggo. 10 working days, di kasama sa Badulinggo. Dapat 5 lang yan, bigyan na lang ito. Saan yung city hall dito, sir? Ito yung address, ito yung address. Ito yung address sa likod, sir. At ayun, obstruction. Violation natin. Mabait pa rin, 5 days lang daw pero ginawa niyang 10 days. Sir, sorry. May order lang ako dito sa Jollibee. Andito ako, sir, saan? At sa pagkakataong yun ay sinagot ko na rin yung tawag ng customer o pasahero ko dahil kanina pa siya tumatawag kung nasaan na raw ako. Order lang ako dito. Ako, picture ka dito? Picture ka? Pero mo muna camera mo, nakalimutan ko picture ng lisensya. Ha? Picture mo yung lisensya niya? Ayun. Meron ka dyan? Yung kinuha ko sa dalawa. Hindi, yung kinuha ko sa hindi na sa kanya. Hindi nakulog mo yung laga niya. Hirap. Isa, wala. Oo, talo. Wala, doon na lang. Ganun din. Kasi magkano po boss? Hindi ko alam eh. Anong nilagay? Hindi ko natin ilan. At sa wakas ay natapos din ang grabing abala na nagawa sa atin. Kaya pinuntahan ko na talaga agad yung customer ko o pasahero kong kanina pang naghihintay. Pagdating ko ay tanaw ko agad si sir dahil kanina ko pa siya nakikita na tumatawag pero hindi ko lang sinasagot dahil nga tinitikitan tayo. Nang nakita ako ni sir ay agad na rin siyang lumapit. Paglapit niya sa akin ay ipinaliwanag ko agad yung nangyari at inabutan ko na agad siya ng hairnet o shower cap. Pagkatapos ay kinuha ko na rin yung helmet para isuot o ibigay kay sir. Inintay ko lang din na may ayos na maisuot ni sir yung helmet para makaalis na kami. Nang maisuot na ni sir yung helmet ay humanda na rin ako para sa pag-alis namin. Inintay ko lang din siyang makasakay ng maayos. Kasakay nga ni sir, lingon lang ako saglit, sabay arangkada. Diretso na kami agad para madali ko siyang maihatid sa pupuntahan niya. Pagdating nga namin dito sa drop-off location ay tinuro na agad ni sir kung saan siya bababa. Pagkahinto ko ay bumaba agad si sir. Pagkababa nga ni sir ay hindi ko napansin ay binaba niya rin pala yung mga dala-dala niya at kinuha ko rin yung helmet na suot niya para wag na siyang mabigatan o mahirapan pa. Kasabay nito ay kumuha na rin agad siya ng pamasahe sabay abot sa akin. Tinignan ko agad ito kung may susuklian pa pero sinabi ni sir na wag na daw at okay na yon. Sabay alis na ni sir. Alis na rin ako. Baka sa lugar na ito ay matikitan pa ako ulit.